Good morning po. Kamusta na po kayo? Purihin ng Panginoon ngayong pong Friday morning. Isa na namang edisyon ng morning devotion ng ating matutunghayan. Buhat po sa ating pinakamamahal na iglesia, ang Crossroad United Methodist Church. Ang aking pong ibabahagi sa umagang ito ay makikita natin sa Matthew chapter 5 verse 5a. Ganito ang sinasabi, mapalad ang mga mapagpakumbaba. Ang ating pong tinatalakay ay may kinalaman pa rin sa sermon ng ating Panginoon sa bundok o yung tinatawag na The Beatitude. Ang title po ng ating morning devotion para sa umagang ito ay maging mapagpakumbaba. Humility is not simply the absence of pride and arrogance. More importantly, humility is the presence of godly qualities in a person. Ito ang nangingibabaw ng mga ka-Diyos na katangian sa isang tao. Ano-ano po ba ang dapat na makita ng isang pagiging mapagpakumbaba? Una, kahandaang maging pangatlo lamang. Ano pong ibig sabihin nito? Pangatlo, sapagkat ang una ay ang Diyos. Ang motto ni Juan Bautista. Kinakailangan siya ay naging dakila. Ako naman ay mababa. Ang pangalawa ay ang kanyang kapwa. Ang sinunod niya ay ang tagubilin ni Pablo sa Roma chapter 12 verse 10b. Pahalagahan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalagan niya sa inyo. At ang pangatlo ay ang kanyang sarili. Sumunod, maging mahinahon sa pakikitungo sa iba. Tanda ng meron tayong humility ay ang ating pagiging mahinahon sa ating pakikitungo sa iba. Ang isang taong mapagpakumbaba ay merong tinatawag na soft-spoken. Sa kabila na siya ay galit na, nandun pa rin yung kahinahunan, malumanay na pagsasalita. Hindi siya nagsasalita ng masama sa kanyang kapwa. At ang nakikita niya ang maganda nitong katangian sa halip na ang kapintasan nito. Pangatlo, kakayahang aminin ang maluwag sa loob ang sariling pagkakamali. Tunay nga na kung merong mahirap gawin, ito ay umamin ka ng iyong pagkakasala. Ang sabi nga ay kapag ikaw ay nahuli, huwag kang aamin. Pero ang itinuturo ng pagiging mapagpakumbaba na kapag tayo ay nakagawa ng kasalanan, lalo tigit sa Diyos, sa ating kapwa, sa ating pamilya, kinakailangan tayong magsisi. At ang sangkap ng pagsisisi ay ang pag-amin sa ating mga kasalanan. At hindi lamang natatapos doon, kundi yung paghingi ng tawad doon sa taong nagawa natin ng hindi maganda sa ating kapwa, sa Diyos o maging sa ating pamilya. Na kung saan nagpapakita ito ng pagiging mapagpakumbaba ng bawat isa sa atin. Panghuli, sabi niya, pagkukusang gumawa ng kabutihan sa iba nang walang hinihintay na kapalit. Ano pong ibig sabihin nito? Mas gugustuhin ng isang taong mapagpakumbaba na siya ay malamangan kaysa manlamang, magbigay kaysa mabigyan, magpasensya kaysa pasensyahan, maglingkod kaysa paglingkuran, kapayapaan at pakikipagkasundo, hindi away ang hinahanap niya. Ang mga taong ito, sabi ng ating Panginoon, mapalad kayo kung sa ang ating puso ay laging nangingibabaw ang espiritu ng pagpapakumbaba at pagbibigay sa ating kapwa. Ano ang ating gantimpala? Tatamuhin natin ang pangako ng Panginoon. Ang kagandahang loob na tinatawag na virtue of all virtues. Kaya naman pala ang katangiang ito na nakasalalay sa pagtupad ng Diyos sa kanyang mga pangako. Kailangan na hindi
mapapaihindian ng Diyos ang mga may mapagpakumbabang loob. Sabi sa Santiago chapter 4 verse 6, ang Diyos ay laban sa mga palalo, ngunit tumutulong sa mga mapagpakumbaba. Nawa, panatilihin natin na maging mapagpakumbaba tulad ng itinuturo sa bawat isa sa atin sa umagang ito ng ating morning devotion na bahagi ng sermon ng ating Panginoon sa bundok o the Beatitude. Amen. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umagang ito ng Friday. Isa na namang edisyon ng morning devotion ng aming napakinggan na kung saan tinuturuan mo kami kung paano maging mapagpakumbaba. Salamat po sa lahat ng iyong mga anak na nanonood, nakikinig sa mga oras na ito. Ano man po ang panalangin ng kanilang puso ay patuloy niyo pong ipagkaloob sa kanila. Ingatan niyo po kami sa mainit na panahon. Pinagpipray ko po sa iyo ang mga pumapasok sa opisina, sa tanggapan na kanilang kinabibilangan, ang mga manggagawa. Tulungan niyo po sila, Panginoon. Ganoon din po, pinagpipray namin sa iyo ang mga kapatid namin na nakakaranas ng iba't ibang pagsubok. Samahan niyo po sila at tulungan niyo po silang magtagumpay ang lahat ng ito. Pinagpipray din namin sa iyo mga kapatid namin sa ibayong dagat. Bagamat sila ay malayo, nawa ay lagi mo rin po silang iingatan, sasamahan at papagtagumpayin sa lahat ng kanilang ginagawa. Dakilang Diyos, ingatan niyo po kami sa kabuuan ng araw na ito, lalo higit sa patuloy na mainit na panahon. Huwag niyo po kaming iiwan, huwag niyo po kaming pababayaan. Proteksyonan niyo po ang inyong mga anak, lalo higit ang mga nanonood na nakikinig sa mga oras na ito. At nawa maging matagumpay kami sa kabuuan ng araw na ito, maging maayos ang aming journey, Panginoon. Ganon din po ang aming minamahal na bansa. Patuloy ko pong itinataas sa iyo, lalo tigit ang mga nanunungkulan sa aming pamahalaan. Nawa ay magampanin nila ang kanilang tungkulin na sinumpaan at ipinagkaloob mo sa kanila. Marami pong salamat, dakilang Diyos. Sa iyo kami laging umaasa at nananampalataya, dahil kung wala kami sa iyo, wala kaming nagagawa. Salamat din po sa lahat ng nanonood, nakikinig, nagtatag, nag-share ng aming morning devotion. Pagpalain niyo po sila at nawa meron silang natutunan, nakuha, natamo sa kanilang pakikinig. Ito po ang aming panalangin na punong-puno ng pagtitiwala, pananampalataya at pasasalamat sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Ayan, natapos na naman tayo para sa isa na namang edisyon ng morning devotion para sa umagang ito ng Friday. Tunay nga na napakainit na sa labas, sa kabila na alas 7 pa lang ng umaga. Patuloy po tayong mag-ingat. Samahan lagi natin ng panalangin at spiritual discipline upang ang gabay, ang pangunguna, ang patnubay, ang katapatan ng Panginoon ay patuloy nating makamit sa ating mga buhay. Mula po dito sa Crossroad United Methodist Church, ito po ang inyong lingkod, Pastor Moses. Lagi nagsasabing ang Diyos ay mabuti, hindi lamang noon, hindi lamang ngayon, kundi maging sa mga susunod na panahon. Hanggang sa muli, God bless everyone. Paalam!